The Billionaire's Missing Heir. Magandang araw, Angels! Isa muling nakakakilig na kwento ang handog ko sa inyong lahat na sana ay magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan natin ang kwento ni Jacob. Nagmahal, nasaktan at muling bumangon para patunayan ang sarili sa taong nanliit sa kanya, ang ama ng pinakamamahal niyang babae. Paano kung ang isang binatang lumaki sa hirap ay na-inlove sa mayamang dalaga at kilala ang pamilya sa larangan ng negosyo? Paano ipaglalaban ni Jacob ang kanyang pag-ibig para kay Patricia? Gayong langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. At paano kung malaman ng binata na siya pala ang nawawalang anak at tanging tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik na din po ng subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Patricia, tapos ka na ba sa assignment mo? Wika ng binata kay Patricia. Oo, bakit? May problema ba? Hindi pa kasi ako nakakagawa eh. Nahihiya na saad ni Jacob. Ikaw talaga, Jacob, lagi ka nalang nakaasa pagdating sa assignment. Tama nga naman, pwede ka naman sa akin mangopya. Segunda ng kaibigan ni Jacob na si Ismael. Ayoko nga, palpak ka gumawa ng assignment eh. Sabay nagtawanan sila. Sobra ka naman kay Ismael. O siya, sandali lang. Eto pero next time ikaw nang gumawa ng assignment mo ah. Masama yung ganyan, pero pinagbibigyan lang kita. Wika pa ng dalaga. Yes po ma'am, masusunod. Naku po, lagot ka Jacob, hindi ka na makakakopya kay Patricia ngayon. Pangaasar pa ni Ismael. Kaya nga nagdadamot na ngayon. Segunda pa ng binata. Aba, ay talaga namang bawal yan eh. Masasanay kayo na hindi niya sariling gawa ang pinapasa niyo. Alam mo Patricia, ang seryoso mo masyado. Ngayon lang naman to eh. Nakangiti pa na saad ni Jacob. Ano ngayon lang? Nakailang beses ka na nga nangungopya sa akin eh. Oo, kahit minsan lang talaga. Hoy, lagi-lagi kaya. Mag-aral naman kayo, hindi yung nakaasa lang kayo sa akin. Sobra ka naman sa akin. Oy pare, nagbibiruan lang tayo, baka naman seryosohin mo. Wika ni Ismael. Kung hindi lang ako sumasideline ng trabaho bukod sa pag-aaral ko, hindi ako mangungopya sa inyo eh. Tila nagtatampo na wika ni Jacob. Ano ba yan pare? Bigla ka nalang nagdadrama dyan. Sorry Jacob ba? Na-offend ba kita? Pasensya ka na sa akin. Tila napahiya na saad ng dalaga. Palibhasa kasi kayo, wala na kayong ginagawa sa buhay nyo. Maluwag ang oras nyo, hindi katulad sa akin. Ano ka ba? Sorry na nga huwag ka nang magtampo. Paano ba yan Patricia? Mahirap magalit yan si Jacob. Nakangiti pa na saad ni Ismael. Sinasabihan ko lang naman kayo na gumawa ng sarili nyong assignment Tapos ngayon ako na ang naging masama. Palibhasa kasi Patricia, mayaman ka. Kaya ganyan ka makapagsalita sa akin. Nagtatampo pa na wika ng binata. Hindi naman kami ganun kayaman. May kaya lang ang pamilya namin. Oh, pa-humble ka pa. Di mo pa aminin ang totoo. Grabe naman kayo sa akin. Ayan pa bang sasabihin niyo sa akin? Oy Jacob, tumigil ka na naiinis na si Patricia Wika pa ni Ismael. Oy Patricia, nagbibiro lang kami, huwag mong seryosohin. Biglang tawa ng malakas ni Jacob na sinundan ng tawa din ni Ismael. Pinakukopya ko na nga kayo, tapos ganyan pa ang igaganti niyo sa akin. Ang lakas talaga ninyong magbiro, minsan talaga hindi na kayo nakakatuwa. Tila naiinis na saad ng dalaga. Joke lang talaga yun, sorry na. Parang hindi ka pa nasanay sa amin ni Ismael Sa susunod hindi ko na kayo pakokopyahin. Sorry ulit Patricia. Pero totoo yung sinabi ko kanina, sa dami kong trabaho kaya hindi ko maasikaso ang assignment ko. Sige na, okay na. Wika na lang ng dalaga. Sure ka ba? Hindi ka natampo sa akin? Oo nga, okay na. Siya sige, mauuna na ako. Sorry ulit Patricia. Wika ng binata bago sinundan ng tingin ang papalayong dalaga. Uy pare, hindi ka man lang nagsorry kay Patricia. Mukhang nasaktan talaga natin siya. Wika ni Jacob. Pare, maiintindihan din tayo ni Patricia. Pero hanga talaga ako sa'yo. Ang lakas mo kay Patricia
Buti na lang, likas na mabait si Patricia kasi yung ibang may kayang kaklase natin dyan, alam mo na. Pero Jacob, mukhang okay kayo ni Patricia. Bagay na bagay kayong dalawa. Tinutukso pa nga kayo ng iba nating kaklase, di ba? Nakangiti pa na wika ni Ismael. Ismael, huwag mong bigyan ng ibang meaning ang pag-uusap namin ni Patricia. Giit pa ng binata. Kasi, nahahalata na kita Jacob. Ang pangungopya mo kay Patricia, simple lang yun, kayang-kaya mo sagutan. May gusto ka kay Patricia, no? Tukso pa ni Ismael. Loko ka pare, nagbibiro ka ba? Hindi mangyayari yun. Bakit? Bagay naman kayo ni Patricia. Gwapo ka, maganda siya, tapos may chemistry pa kayong dalawa. Wika pa ni Ismael. Pare, malaking suntok sa buwan yan at malabong mangyari ang gusto mo. Bakit? Dahil ba mayaman si Patricia? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Dahil sa pag-ibig walang mahirap at mayaman, lahat pantay-pantay. Kaya huwag kang matakot na iparamdam sa kanya kung ano ang totoo mong nararamdaman sa kanya. Oy pare, para namang hindi kita nakilala. May pagkaseryoso ka din pala minsan. Natatawa na biro ni Jacob. Pero ang totoo pare, seryoso, hindi talaga pwedeng sinasabi mo Ay, bakit nga kasi? Alam mo naman na madaming manliligaw si Patricia. Mga bigati ng mga yon at malaki ang lamang sa akin tapos may mga sasakyan pa. Kaya ano naman ang panama ko sa kanila? Ayoko nang makigulo pa sa ganyan. Wika pa ni Jacob. Masyado mo naman minamalit ang sarili mo pare. Kung mahal mo ang tao, kahit na mga bigatin pa at kahit pa sinong humarang sa'yo, kakayanin mo kasi mahal mo siya. Paano pala kung may gusto rin sa'yo si Patricia? Di nasayang lang sa huli. Siguradong pagsisisihan mo yun. Kaya kung ako sa'yo, ligawan mo na. Mukhang malaki naman ang pag-asa mo sa kanya. Seryoso pa na wika ni Ismael. Habang papasok sila ni Ismael sa loob ng room nila ay napapaisip si Jacob sa mga sinabi ng kaibigan. Alam niya sa kanyang sarili na ginawa lang niyang alibay ang pangungopya ng assignment para mapalapit sa dalaga. Kasi ang totoo, kahit may sideline siyang ibang trabaho ay hindi niya pinababayaan ang pag-aaral. Ginagawa lang niya ang lahat ng yon para mapansin siya ni Patricia. Matagal na siyang may lihim na pagtingin sa dalaga, ngunit natatakot siyang magsabi rito. Dahil alam niyang mahirap lamang siya at mayaman ang dalaga, at wala siyang maipagmamalaki sa pamilya nito sa ngayon. Lalo na't alam niyang madaming manliligaw ang dalaga. Pero dahil sa sinabi ni Ismael sa kanya, ay napaisip bigla ang binata. Kaya sa mga pagdaan ng mga araw ay naglakas siya ng loob na ligawan si Patricia. Hanggang dumating ang araw na pinakahihintay ng binata. San mo ba ako dadalhin, Jacob? At bakit nakapiring ang mga mata ko? Wika ni Patricia. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Basta relax ka lang, okay? Inalalaya ng binata ang dalaga palapit sa tabing dagat, bago buong ingat na tinanggal ang pagkakapiring sa mata nito. Ano ang ibig sabihin nito, Jacob? Bakit tayo nandito? Gulat na tanong ng dalaga, pero hindi maipagkakaila sa kanyang mukha ang paghanga sa paligid. Sa tabi nila ay may isang lamesa at may nakahain na pagkain, tulad ng barbecue, fishball, kikiam at mga kutkuti na chichirya, at 3 pirasong red roses at chocolate. Habang sa kabilang banda ay andun ang bonfire na nagbibigay liwanag sa paligid na tanaw ang kalmadong dagat at mga ibon sa paligid na tila musika sa pandinig nila. Alam ko na hindi mo inaasahan ang maliit na sorpresa ko sa iyo, Patricia. Pasensya ka na kung ito lang nakayanan ko. Pero sana magustuhan mo ang lahat ng ito. Napapahiya na napakamot sa ulo ang binata. Kilala mo ako, Jacob. Simpleng babae lang ako at ang totoo, labis mo akong pinasaya ngayon. Napakaganda dito. Ang tahimik na dagat, ang malamig na hangin na dumadampi sa katawan ko, at ang pagkain sa ating harapan. Na-appreciate ko ang lahat ng to. Pero gusto ko sanang malaman kung bakit andito tayo. Wika pa ng dalaga. Nilapitan ni Jacob ang lamesa at kinuha nito ang bulaklak at chocolate at iniabot sa dalaga. Patricia, alam ko na hindi ako ang klase ng lalaki na maipagmamalaki mo sa lahat. Pero pinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang lahat para mapasaya lamang kita. Mahal kita, Patricia, matagal na. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na maiparamdam at maipakita sa iyo na tapat ang pag-ibig ko sa iyo. Can you be my girlfriend, Patricia?
Buong puso na wika ng binata. Sa tagal natin na magkakilala, Jacob, pinatunayan mo na sa akin ang pag-ibig mo. At ang totoo, mahal din kita noon pa. Yes, tinatanggap ko. Naiiyak na saad ng dalaga. Salamat, Patricia. Pinasaya mo ko ng sobra. Sabay yakap sa dalaga bago marahan na dinampian nito ng halik ang mga labi ng dalaga. Ilang oras pa silang tumambay sa tabing dagat. Masaya nilang pinagsaluhan ng nakahain sa mesa at nagkwentuhan bago umuwi sa kani-kanilang tahanan. Dumaan pa ang mga araw, linggo, buwan at taon ay naging masaya naman ang relasyon ni na Patricia at Jacob. Walang duda na mahal nila ang isa't isa. Pero dahil magkaibang antas nila sa buhay, para kay Jacob ay merong naging malaking problema. Ang sarap naman ng pagkain dito, love. Masaya na saad ng dalaga. Oo, love. Sige lang, kain ka lang ng kain dyan. Wika ni Jacob. Teka, love. Pansin ko bakit ayaw mo pang kumain. Masarap naman ang pagkain ah. Oo, love. Mukhang masarap nga eh. Nakangiti na saad ng binata. Bakit ba kasi ayaw mo pang kumain? Parang may iniisip ka eh. May problema ka ba? Wala naman, wag mo akong isipin. Okay lang ako. Hindi eh, may hindi ka sinasabi sa akin. Ano ba kasi yun, Jacob? Sige na, kumain ka na lang. Giit pa ng binata. Siguro, mali ang tanong ko. Sino ba ang problema mo? Ako ba? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Sorry na, naglalambing lang naman ako nung isang araw eh. Hindi ko naman akalain na iinit ang ulo mo. Saka akala ko tapos na yun. Malungkot na wika ng dalaga. Wala nga yun, love. Bakit bang dami mong napapansin? Kasi hindi ka naman ganyan dati eh. Tapos ngayon biglang ang tahimik mo. Matagal na tayong may relasyon at alam ko na may iba na sa'yo ngayon. Seryoso na ako, Jacob. Ano ba ang problema? Hindi naman siya seryosong bagay talaga eh. Pero ano kasi, naisip ko lang na ikaw na naman ang nagbayad ng kinain natin ngayon. Parang nangliliit ako, Patricia. Love, dahil lang ba doon? Ano ka ba, Jacob? Huwag mong isipin yun. Sinusumbatan ba kita? Hindi naman, di ba? Oo nga, alam ko. Pero syempre sa aming mga lalaki, malaking bagay yan. Dapat kami yung gumagastos para sa inyong mga babae. Kaso baliktad. Ilang beses ng ganito kaya syempre nahihiya rin ako sa'yo. Malungkot na wika ni Jacob. Love, bakit ka ba mahihiya sa akin? Boyfriend kita, di ba? Kaya sana wag mong isipin yun. Pride lang yan, okay? Patricia, hindi lang naman ito dahil sa pride. Sana maintindihan mo. Jacob, walang kaso sa akin yun. Mahal kita, okay? Ang importante lang sa akin, hindi mo ako niloloko. Bakit, niloloko mo ba ako? Siyempre hindi. Ikaw lang ang babae sa buhay ko, alam mo yan. Ikaw lang mahal ko. Pero seryosong usapan, love. Kung ikaw siguro ang nasa kalagayan ko, siguro maiintindihan mo din. Isipin mo, pag hinahatid kita. Oo, inihahatid kita. Pero ilang beses na ikaw ang nagbabayad ng pamasahe natin. Mas maganda nga siguro na pumayag ka sa gusto mangyari ng daddy mo. May sasakyan naman kayo kaya pahatid ka na lang sa driver nyo. Wika ng binata. Magpapahatid pa ako pag magkikita tayo? Ayoko nga, ang pangit kaya nun. Eto pa, Patricia, hindi ko mabili ang mga gusto mong gamit. Love, nag-e-effort ka naman, di ba? Binabalik ko ba sa'yo ang mga binibigay mo sa akin? Di ba hindi naman? Mumurahin lang ang mga yun, Patricia. Minsan nga wala pa akong naibibigay sa'yo eh. Ano ka ba, love? Hindi naman ako maluho gaya ng iba eh. Oo, alam ko yun. Pero sa amin kasing mga lalaki, hindi pwede yun eh. At bakit naman? Kayo talagang mga lalaki, sabi ko na nga ba eh, pride lang yan. Wala naman kasing problema, Jacob eh. Hindi ko sinasabing problema yun. Ang gusto ko lang, ako ang nagdadala sa relasyon natin. Ako ang lalaki eh. Giit pa ni Jacob. Bakit? Kapag ba ako ang naglalabas ng pera kapag kumakain tayo sa labas? Ibig sabihin ba nun ako ang nagdadala sa relasyon natin? Hindi yun ganun, Jacob. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Eto pa, pag nanonood tayo ng sine, minsan ikaw din ang sumasagot. Oh, dahil ba sa problema mo, hihiwalayan mo na ako, Jacob? Hindi naman love sa ganun. Sinasabi ko lang sa'yo ang nasa loob ko. Jacob, ito, seryoso na ako. Hindi problema sa akin ang mga yan. Kaya nga tayo partner, di ba?
Tulungan tayo sa lahat. Sa ngayon, alam ko na ako ang meron. At alam ko na darating ang panahon na ikaw naman ang gagawa ng lahat ng ito. At andito lang ako sa tabi mo, nakasuporta sa'yo, okay? Alam ko sa sipag mo, darating din ang panahon na aasenso ka. Basta ang mahalaga, mahal mo ko at mahal kita. Basta mangako ka sa akin na kahit ano pa ang sabihin sa'yo ng ibang tao, huwag mong mamaliitin ang sarili mo, okay? At huwag mo akong iiwan. Tayong dalawa pa rin hanggang sa huli. Pangako, love. Ikaw lang ang aking mamahalin hanggang nabubuhay ako. Mahal na mahal kita, Patricia. Kaya huwag ka nang mag-isip dyan at kumain na tayo. Nakangiti na wika ni Patricia sa nobyo. Napangiti naman si Jacob. Isa sa dahilan kung bakit mas minahal niya ng sobra ang nobya ay dahil malaki ang tiwala nito sa kanyang kakayahan. Laging positive ang tingin nito sa buhay. Alam ni Jacob na iba si Patricia sa ibang may mga kaya sa buhay. Mabait at simple lang ang dalaga, nakikihalubilo sa kahit na sinong tao. Pero minsan hindi lang talaga maiwasan ng binata na manliit sa sarili niya. Pero ang pinapasalamat niya sa tuwing may problema siya ay andyan sa tabi niya ang dalaga para pawiin yun. Jacob, bakit ba ayaw mong pumasok sa loob? Kasi baka andyan ang daddy mo, baka mainit ang ulo, kasi noong nakaraan mukhang wala sa mood eh. Naiilang na wika ni Jacob. Hindi yan, love. Sige na, pasok ka na. Magpakita ka lang kasi mas lalong magagalit yon kapag hindi ka nagpakita sa kanya. Wika pa ng binata. Walang nagawa ang binata kundi pumasok sa loob kahit na nahihiya at naiilang siya na harapin ang ama ng kanyang nobya. Hi, Dad! Bati ng dalaga sa kanyang ama. Magandang gabi po, sir. Wika naman ni Jacob. Saan ka na naman ang galing, Patricia? Seryoso na wika ng ama ng dalaga. Ano po sir, sa kaibigan ko po, may konting inuman po. Pero ako lang po ang umiinom kasi si Patricia hindi ko po hinahayaan uminom. Ang binata na ang nagpaliwanag kahit na natatakot siya ng sandaling yun. Sige sir, magandang gabi po uli pero mauuna na po ako. Hinahanap na rin po ako sa amin. Sige Patricia. Dad, uuwi na daw si Jacob, ihahatid ko lang po siya sa... Patricia? Putol ng kanyang daddy sa sasabihin pa ng dalaga. Kanina ka pang hinahanap ng ate mo at gusto ka daw niyang makausap. May problema yata sa computer niya at ikaw lang may alam sa ganun. Ipahahatid ko na lang si Jacob sa ating kasambahay. Naku sir, hindi na po kailangan yon. Sige na Patricia, puntahan mo na lang ang ate mo. Sure ka ha? Sige dad, akyat lang ako. Ingat ka love sa biyahe, love you. Chat mo ko kapag nasa bahay ka na. Wika ng dalaga bago umakyat sa hagdan. Sige po, tuloy na ako. Jacob, sandali lang. Upo ka saglit. Gusto ko lang muna bago ka umalis ay mag-usap tayo ng masinsinan. Tayong dalawa lang, lalaki sa lalaki. Seryoso na wika ni Don Martin. Sige po, walang problema. Naiilang naman na umupo ang binata. Ano po ang pag-uusapan natin? May problema po ba? Jacob, alam ko na matagal-tagal na rin tayong magkakilala. At matagal na rin ang relasyon niyo ng anak ko. Opo sir, magtatatlong taon na po kami ni Patricia. At siguro naman ay seryoso ka sa anak ko, di ba? Yes po, seryoso po ko kay Patricia. At mahal na mahal ko ang anak niyo po. Nakita ko naman yung Jacob at ang totoo ay bilib ako sa'yo. At napapansin ko rin na sa mga kaedadan niyo ay madalang na ang nagtatagal. Kumusta naman ang trabaho mo Jacob? Wika pa ng Don. Okay naman po, maayos naman. Pero balita ko, madalas daw kayong lumalabas ni Patricia na wala kayong pera. Totoo po silang nababalitaan ninyo. Ano po kasi, nagbibigay din ako sa bahay para sa gastusin namin. At tumutulong din ako sa pag-aaral ng mga kapatid ko, kaya pasensya na po talaga sir. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa akin Jacob, dahil naiintindihan ko naman ang sitwasyon ng pamilya nyo. At hindi problema yun. At hindi naman ako naninisi dahil alam ko lahat tayo ay dumaan sa ganyan. Pangako ko naman po na gagawin ko po ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Patricia. Hindi man ngayon pero darating din po ang panahon na yun. Maganda yan iho. Iba talaga na meron kang pangarap dahil yan ang nagdadrive sa'yo para makuha ang gusto mo sa buhay. Pero Jacob, kailan kaya yun? Po, pinag-uusapan na rin natin ang pag-asenso. Kailan ka kaya aasenso sa buhay, Jacob? Seryoso pa na saad ni Don Martin.
Sir, pasensya na po kayo dahil hindi ko yan masasagot ngayon. Tama ka dyan, iho. Hindi pa natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin bukas, di ba? Ganyan talaga ang buhay eh. Pero pagdating sa anak ko, mas gusto ko sana na nakasisiguro ako sa kinabukasan niya. Kaya nga medyo hindi ko nagugustuhan na ang anak ko ang madalas na gumastos sa inyong dalawa. Kasi Jacob, lalaki tayo, di ba? Kaya dapat tayo ang gumagastos sa ganyang bagay at hindi yung babae ang paggagastosin mo. Tingnan mo, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo ng anak ko. Paano pa kung mag-asawa na kayong dalawa? Tapos ganyan pa rin ang sitwasyon nyo. Pasensya ka na, iho, pero kinabukasan ni Patricia ang pinag-uusapan natin dito. Kinabukasan ng anak ko. Naintindihan mo ba ako, Jacob? Opo sir, naintindihan ko po. Napapahiya na saad ng binata. At alam mo ba ang isa pang ayaw ko, Jacob? Sa pinakikita niyo sa akin ngayon, tama ba na gabi kayo umuwi? Oo, naihatid mo ang anak ko ng ligtas. Pero hindi ako palagay sa lugar ng kaibigan mo. Sa looban yun, di ba? Opo sir, mababait po ang kaibigan ko. Oo Jacob, nandun na tayo sa mababait sila. Pero hindi mo maiaalis ang mag-alala ko sa anak ko. Lalo na at hindi ko kilala ang mga yun. Kapag may nangyari sa anak ko at kapag napahamak siya, sino ang sisisihin ko? At hindi mo naman gusto na ipahamak ang anak ko, hindi ba Jacob? Pasensya ka na kung nasasabi ko to sa'yo. Pero ang gusto ko lang naman ay yung makabubuti sa anak ko. Yung tamang lalaki para sa kanya. Yung kaya siyang buhayin na parang prinsesa. At sa nakikita ko ay, hindi ikaw ang nababagay sa anak ko, Jacob. Sabihin na natin na masyado akong masama sa paningin mo ngayon. Pero ginagawa ko ito para sa anak ko. At kung mahal mo talaga ang anak ko, ay hahayaan mo na mabuhay siya ng maalwan, gaya ng nakasanayan niya. Sige na iho, gabi na rin naman. Mag-iingat ka pag-uwi. Pag-isipan mo sana lahat ng sinabi ko sa'yo. Sir, bago ho ako umuwi, gusto ko lang ho sanang sabihin na kahit na lumaki ho akong mahirap, ay tumayo ho ako sa sarili kong mga paa para makapag-aral at makatulong sa pamilya ko. Totoo ho na mahal ko si Patricia at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Meron ho akong prinsipyo at pangarap sa buhay. Kaya ho sana wag niyo naman pong maliitin ang pagkatao ko dahil hindi pa po dito nagtatapos ang lahat at patutunayan ko sa inyo na aasenso din ako sa buhay at magiging karapat dapat din ako para kay Patricia. Buo ang loob na wika ni Jacob. Sige ho, magandang gabi ulit at mauuna na ho akong umuwi. Naiwan na napahabol na lamang ng tingin si Don Martin sa papalayong binata. Hanga ako sa katapangan mo, Jacob, pero sana mapanindigan mo yan hanggang sa huli. Wika ng Don sa sarili. Hay, ang saya love. Sulit talaga yung binayad natin sa sinihan, no? Masaya na wika ni Patricia. Sulit nga, sulit talaga. Mahinang saad ng binata. Love, may problema na naman ba tayo? Totoo naman eh. Pera mo na naman ulit ang pinambayad natin. At oo, may problema talaga tayong dalawa. Matagal na nga to eh. Kaso nagpapanggap lang tayo na wala, kaya lalong lumala. Ano nga kasi yung problema, Jacob? Eto, hindi mo ba nakikita? Ikaw na naman ang gumastos sa lakad natin. Jacob, eto na naman ba tayo? Sinabi ko na diba, wag mo nang isipin yon. Ano ba Patricia? Sa ngayon hindi mo pa nakikita ang mali sa relasyon natin. Hindi mo ba naiisip Patricia? Lagi na lang nangyayari to. Ako dapat yung may pera eh. Ako dapat yung bumubuhay sa'yo kapag mag-asawa na tayo. Pero ano ang nangyayari? Wala, mababa pa rin ako. Alam mo Jacob, wala naman akong nakikitang masama eh. Ikaw lang ang nagpapalala sa problema natin dahil sa pride mo. Patricia, hindi mo talaga ako maintindihan. Okay, sige, wag na nating palakihin. Tapusin na lang natin. Wika pa ng binata. Tama ka, wag na nating pag-usapan para tapos na. Hindi na natin talaga pag-uusapan to. Okay, tara na love para di na tayo mag-away. Oo, hindi na rin talaga tayo mag-aaway kasi wala na tayo Patricia. Ano? Jacob, hindi ko nagugustuhan ang sinasabi mo. Huwag mo naman akong biruin ng ganito kasi hindi na ako natutuwa. Okay naman tayo, di ba? I'm sorry, Patricia. Huwag na natin ipilit ang lahat ng to kasi hindi naman talaga tayo para sa isa't isa. Kulang ako para sa'yo at hindi ko kayang ibigay ang mga bagay na dapat na nakukuha mo. Ano ba, Jacob? Bakit ganito ang nangyayari?
Bakit sinasabi mo to sa akin? Nangako ka, diba? Sabi mo hindi mo ako iiwan. Nang dahil lang dito maghihiwalay tayo? Ano ka ba naman, Jacob? Umayos ka naman. Naiiyak na wika ng dalaga. Patricia, hindi ito simpleng bagay lang. Okay, tatapatin na kita. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga gagawin ko ang lahat ng to dahil gusto kong maging maayos ang buhay mo. Alam ko na may makikilala kang lalaki na nararapat para sa pagmamahal mo at hindi ako yun. I'm sorry pero nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Patawarin mo sana ako. Umiiyak na saad ni Jacob. Hindi ko inaasahan na gagawin mo to sa akin, Jacob. Lahat naman ginawa ko para hindi mo maramdaman na baliwala ka eh. Pinaglaban kita kay Dad para patunayan na mahal kita. Pero ikaw, ang dali lang sa'yo na sukuan ako. Baka tama ka nga. Hindi ikaw nararapat sa akin dahil isa kang duwag, Jacob. Duwag ka. Umiiyak na saad ni Patricia bago nagtatakbong palayo sa binata. Patricia, mahinang wika ng binata. Patawarin mo sana ako. Ito lang ang alam kong paraan para mabago ang buhay mo. Tama ang daddy mo. Malayo pa ang mararating mo at hindi ko gusto na danasin mo ang hirap na nararanasan ko. Mahal na mahal kita, love. Umiiyak na wika ni Jacob sa sarili. Pamula nga nang makipaghiwalay si Jacob kay Patricia ay hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng dating nobya. Hanggang sa nabalitaan na lamang ni Jacob sa isang kakilala nila na lumipad patungo sa Amerika ang dalaga at doon na magtatapos ng pag-aaral. Labis ang puot na naramdaman ng binata sa sarili. Magsisiman siya ngunit huli na ang lahat. Dahil wala na ang dalagang kanyang pinakamamahal. Pamula noon, napabayaan na niya ang kanyang sarili, pag-aaral at trabaho. Puro pag-iinom ang ginagawa ng binata. Hanggang sa napansin siya ng kanyang ina at kinilalang ama. Oo, hindi niya totoong ama si Mang Raul. Anak siya ng kanyang ina sa pagkadalaga. At kahit kailan ay hindi niya nakilala ang totoo niyang ama. At hindi na rin naman niya tinangkang hanapin pa dahil pinalaki naman siya ng tinuring na ama na parang tunay na anak. Anak, hindi ko gustong pinababayaan mo ang sarili mo ng ganyan. Isang gabi na wika ng kanyang ina sa kanya. Naabutan siya nitong umiinom na ulit ng alak. Asa na ang anak ko na masiyahin at puno ng pangarap sa buhay? Nay, bakit ang hirap maging mahirap? Mahal na mahal ko si Patricia pero hindi ko kayang nakikita siyang maghirap habang ako ang kasama niya. Umiiyak na wika ni Jacob sa ina. Niyakap naman siya ni Aling Teresa. Anak, walang masama sa pagiging mahirap. Pero kung buo ang loob mo at porsigido ka sa lahat ng gagawin mo, ay pwede mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Bumangon ka, anak. Hindi solusyon na mas lalo mong sirain ang buhay mo. Ipakita mo sa mga taong nang bababa sa'yo na hindi ka lang dyan hanggang dulo. At siguro, panahon na para malaman mo ang katotohanan ng tunay mong pagkatao. Mahinang wika ng kanyang ina. Anong ibig niyong sabihin, inay? Nung kabataan ko, nagtrabaho ako bilang kasambahay sa isang pinakamayamang pamilya sa probinsya ng Davao. Doon ay nakilala ko ang nag-iisang anak na lalaki at tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga ito. Sa pagdaan ng mga araw ay naging malapit kami sa isa't isa at nagkaroon ng lihim na relasyon. Hanggang sa naibigay ko sa kanya ang lahat-lahat sa akin dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanya. Isang araw na bago ang lahat nang mabuntis ako, natatakot ako nung ipagtapat ko kay Arthur ang kalagayan ko. Pero nilakasan ko ang loob ko dahil alam kong mahahalata niya rin ito sa pagdaan ng araw. Akala ko hindi siya matutuwa pero nagkamali ako dahil labis ang kaligayahan niya sa nalaman niya. At alam mo ba anak, sobrang saya niya na malaman na magkakaanak na kami. Ako na yata ang pinakamaswerte at masayang babae sa buong mundo dahil handa akong ipaglaban ng lalaking mahal ko. Napag-usapan nga namin ni Arthur na ipagtapat sa mga magulang niya ang kalagayan ko. Pero doon gumuho ang mundo ko dahil hindi ako matanggap ng magulang niya. Dahil isa lamang akong mahirap. At sinabi sa akin ng mama ni Arthur na may napili na itong babae para sa anak nito. Nanggaling din sa isang kilalang pamilya ang babae na nakatakdang maging asawa ni Arthur. Dinanas ko na ipahiya at maliitin nila ang pagkatao ko. Pero wala akong magawa dahil yun ang katotohanan. Hanggang sa isang desisyon ang gustong mangyari ni Arthur. Ang lumayo kami sa lugar na yun at magsama ng tahimik.
Pero nagkasagutan sila ng kanyang mama, dahilan para atakihin ito sa puso at dalhin sa ospital. Natakot ako anak, lalo na at buntis ako. Gulong-gulo ang isip ko noon, kaya umalis ako at nagpakalayo-layo. Pamula nga noon, wala na akong naging balita sa pamilya niya. Malungkot na saad ni Aling Teresa. Nay, bakit ninyo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dati pag tinatanong ko ang tunay kong ama, ayaw ninyo itong pag-usapan. Dahil natakot ako anak na danasin mo ang pinagdaanan ko noon. Muli kaming nagkita ni Arthur anak, ang iyong totoong ama. Noong una natakot ako na baka bigla kanyang kunin sa akin kaya pinagtabuyan ko siya. Pero kinausap niya ako ng maayos at pinaliwanag ang lahat. Nalaman ko na dinala sa ibang bansa ang mama nito at doon nagpagaling. Hinanap raw niya ako ngunit hindi niya ako nakita. Kaya nagdesisyon siya na muling bumalik sa ibang bansa dahil sa kahilingan ng ina nito. Kasama na ang ipakasal siya sa babaeng gusto ng kanyang ina para sa kanya. Wala siyang nagawa kundi sundin ng mama nito. At sa pagdaan nga ng panahon na magkasama sila ay natutunan na din niyang mahalin ang asawa niya. Ngunit hindi sila nabiyayaan ng anak. At kaya sila bumalik mag-asawa dito ay para makita kanya at itama niya ang lahat. Ikaw ang nawawalang tagapagmana ng pamilya Del Merced Jacob. Isa kang bilyonaryo anak. Sinasabi ko to sa'yo para itama ko din ang lahat. Walang kasalanan ng iyong ama para ipagkait ko sa kanyang karapatan niya na makilala ang kanyang anak. At gusto kong baguhin mo ang buhay mo anak. Kung talagang mahal mo si Patricia, simulan mo nang ayusin ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. At kapag handa ka na ay ipakikilala kita kay Arthur sa iyong totoong ama. Nagulat man sa nalaman ay nakaramdam ng kasiyahan si Jacob. Dahil sa wakas magiging buo na din ang kanyang pagkatao at tama ang kanyang ina. Kailangan niyang ayusin ang buhay niya. At ayaw niyang nakikita na nahihirapan ang inay niya. Okay lang ba kayo, Nay? Ano ang naramdaman niyo nung makita niyo siya, ang aking ama? Kita kasi ni Jacob na andun pa ang kislap ng mata ng kanyang ina habang kinukwento nito ang pinagdaanan ng dalawa noon. Anak, matagal nang natapos ang kabanata ng buhay namin ng iyong ama. Pero aminado ko sa iyo na siya ang aking greatest love. Ito yung pag-ibig na binuhos mo ang lahat, yung tipong akala mo kayo na talaga hanggang dulo. Yung sobrang mahal na mahal mo siya na kahit magkahiwalay na kayo at mawalan na ng balita sa isa't isa, ay hindi mo pa rin siya makakalimutan at meron pa rin siyang espasyo sa puso mo. At hanggang doon na lang kami ni Arthur. Dahil ang Tatay Raul mo na ang nagmamay-ari ng puso ko. Siya ang aking true love. Dahil wagas at tapat ang pag-ibig namin sa isa't isa, sasamahan ko siya sa hirap at ginhawa. Kahit na minsan nakakapagod ng mundong ginagalawa namin ay mas pinipili pa rin namin ang isa't isa para umabot kami hanggang dulo na magkasama. Kaya ikaw anak, huwag kang mawala ng pag-asa, okay? Nandito lang ako kapag kailangan mo ng kausap. At masaya ako na ipinagtapat ko na sa iyo ang totoo mong pagkatao. Pinahid ni Jacob ang luha niya at muling niyakap ang kanyang ina. Napakaswerte niya dahil andyan ang kanyang ina na handang gumabay sa kanya at walang dahilan para sirain ang kanyang buhay. Tama ang kanyang ina, kailangan niyang simulan sa kanyang sarili ang pagbabago bago niya harapin ang babaeng pinakamamahal. Makalipas ang 5 taon ay isa ng tanyag na negosyante si Jacob. Siya na ngayon si Jacob Del Merced. Ibang-iba na kung titingnan ng binata sa dating Jacob. Dahil ngayon ay mababakas mo sa mukha niya ang maotoridad na tinig at kumpiyansa sa sarili. May mga babae din na dumaan sa buhay niya pero lahat ng yon ay walang tumagal dahil iisa lang ang nasa puso niya at yon ay ang babae sa kanyang nakaraan. Naging maayos naman noon ang paghaharap ng binata at ng kanyang totoong ama at tinanggap din siya ng butihing asawa nito. Nagpatuloy din siya sa pag-aaral noon hanggang sa unti-unti nang itinuturo sa kanya ng kanyang ama ang pagmamanage ng mga business nila dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. At hanga sa kanya ang kanyang ama dahil pinatunayan niya na karapat-dapat siya sa lahat ng binigay nito sa kanya. Dahil sinabayan niya ng sipag, talino at diskarte para maabot niya kung ano ang narating niya ngayon. At ngayon na tapos na siya ng pag-aaral ay siya na ang namamahala ng lahat ng kayamanan ng kanyang ama na sinuportahan ng tita niya. Masasabi na nga na ang dating binata na isang kahig isang tuka ay isa na ngayong bilyonaryo. Pare, hindi na kita makilala ngayon na. Grabe ang yaman-yaman mo pala. Nakangiti na wika ni Ismael ang dating kaklase at tropa ni Jacob.
Kahit iba na ang buhay ko pare, hindi naman ako nagbago. Dahil ako pa din ang dating Jacob na nakilala mo. And congratulations, isa ka na ngayong asawa at ama. Yung dating pasaway, ngayon responsable na sa pamilya. Biro naman niya sa kaibigan. Ganun talaga Jacob, kapag nagkapamilya na, tiklop na sa asawa, bawal nang maglaro basta sa buhay. Ikaw ba? Balita ko, naghiwalay na kayo ni Patricia noon. Akala ko dati kayo nang magkakatuluyan eh. Oo nga eh, kaso nagkaproblema kami noon at ako ang may kasalanan pare. Sinayang ko ang pagmamahal na binigay niya sa akin. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat, kaso huli na. Malungkot na wika ng binata. Anong huli na? Nakita ko lang si Patricia kanina dito, kausap ng iba nating kaklase noon. Naimbitahan si Jacob para sa isang reunion nilang magkakaklase at ginanap yon sa isang kilalang hotel. Hindi niya inasahan na andito pala si Patricia kasi ang buong akala niya ay nasa Amerika pa din ang dalaga. Bigla ang kaba ng puso niya ngayon. Halika pare, hayaan mo na mag-usap kayong dalawa. Saka ngayon ka pa ba matatakot ay nasa itaas ka na ngayon. Pero, wala nang pero. Yun o, si Patricia. Ang ganda pa rin niya ngayon no? Hi Patricia, kumusta ka na? Long time no see. Nakangiti na saad ni Ismael. Hindi naman nawala ang titig ng binata sa babaeng hindi nawala sa kanyang puso at isipan. Oh, hi Ismael, okay naman ako, ikaw? Okay lang din ako, siya nga pala, hindi mo ba natatandaan kung sino ang kasama ko ngayon? Si Jacob to at alam mo, isa pala siyang nawawalang tagapagmana at isang bilyonaryo. Wika pa ni Ismael. Tinitigan ni Patricia ang lalaking kasama ni Ismael hanggang sa napaatras ang dalaga. Jacob! Gulat na wika ni Patricia. Hi Patricia, kumusta ka na? Okay lang ako. Oh, siya pare, maiwan ko muna kayo para makapag-usap kayong dalawa. Wika pa ni Ismael. Akala ko nasa Amerika ka pa rin. Kailan ka pa bumalik dito Patricia? Kumusta ang family mo? 3 taon na akong andito Jacob at nagtatrabaho ko sa isang company bilang receptionist. Wala na si Dad, nagkasakit siya ng lung cancer. Malaki ang nagastos namin sa pagpapagamot sa kanya pero ang nakakalungkot, bumigay din ang katawan niya at hindi na niya kinaya. Ngayon, simpleng tao na lamang kami Jacob, naubos ang lahat ng kayamanan namin. Yung naiwan ng daddy na kumpanya, malapit na din mawala sa amin dahil sa laki ng pagkakautang namin sa bangko. Pero tuloy lang ang buhay at masaya ako para sa'yo Jacob kung ano man ang narating mo ngayon. Sabi ko naman sa'yo diba, darating din ang araw na aasenso ka at matutupad mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Nakangiti na wika ng dalaga. Salamat Patricia at kinalulungkot ko ang nangyari sa daddy mo. Nakakalungkot, oo, pero ganun talaga ang buhay. Kailangang mag-move forward. Alam ko asan man si Dad ngayon ay masaya at tahimik na siya kasi kasama na niya si Mami. Patricia, gusto ko sanang humingi ng sorry sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa'yo noon. Alam ko na naging mahina ako sa relasyon nating dalawa. Wala na sa akin yun Jacob dahil ang mahalaga naging maayos na ang buhay mo. At sorry din kasi hindi ko naisip ang naramdaman mo noon. Bago namatay si Dad ay nagkausap kaming dalawa at inamin niya sa akin na kinausap ka raw niya. At humihingi siya ng tawad sa lahat ng nasabi niya sa'yo Jacob. Wala namang kasalanan sa akin ng daddy mo Patricia dahil totoo lahat ng sinabi niya sa akin noon. Naging daan pa nga yun para magsikap ako para kapag maayos na ang buhay ko ay kaya na kitang harapin. Hindi na malaya ng dalawa na sa pag-uusap nila ay biglang tumugtog ang sweet music. Inilahad ng binata ang mga kamay sa harapan ng dalaga. Pwede ba kitang maisayaw? Nakangiti na wika ni Jacob. Ngumiti naman ang dalaga at tinanggap ang kamay ng binata. Marahang hinapit ng binata ang bewang ni Patricia habang nilagay naman ng dalaga sa balikat ng binata ang mga kamay nito. Hindi nila namalayan na nakayakap na sila sa isa't isa. Walang salitang lumabas sa mga bibig nila dahil kapwa puso nila ang nag-uusap sa lakas ng tibok niyon. Ilang sandali pa, marahang itinaas ni Jacob ang baba ni Patricia at bumaba ang labi nito sa labi ng dalaga. Nagulat ang dalaga pero hindi niya napigilan ang sarili na hindi tugunin ang halik ni Jacob. Dumaan man ang matagal na panahon ay tanging si Jacob pa rin ang laman ng kanyang puso. Kahit nasa Amerika siya noon na hindi siya kailanman tumingin sa ibang lalaki
dahil para sa kanya, ang binata lang ang mamahalin niya. Nang malaman niya ang pag-amin ng daddy niya sa kanya noon, nais niya sanang hanapin si Jacob ngunit wala na ito sa tinitirhan nito. Hanggang sa naging busy na din siya noon sa pag-aasikaso sa daddy niya at sa nululugi nilang negosyo. Palakpakan ng mga kaklase nila ang nagpabitaw sa kanila ni Jacob. Nahihiyang lumayo ang dalaga at tila ganun din si Jacob. Natapos naman ng gabi na nakapag-usap ulit sina Jacob at Patricia at nagkapatawaran sa nangyari noon. Ang binata na din ang naghatid sa kanyang inuupahang apartment. Makalipas pa ang ilang buwan, pamula nga nang muling magkita sila ni Jacob at Patricia, ay ilang ulit na silang lumabas at namasyal. Sinulit nila ang mga oras na magkasama sila, gaya ng oras na yon na magkasama silang dalawa. Jacob, saan mo ba ako dadalhin? Natatawa na wika ng dalaga. Relax ka lang, okay? Malapit na tayo. Wika ng binata na todo alalay sa dalaga. Laking gulat naman ng dalaga nang tanggalin ni Jacob ang piring sa kanyang mga mata. Naiiyak siya na iginala ang paningin sa paligid. Ang laki na ng pinagbago ng lugar na yun. Ang dating simpleng lugar ay isa na ngayong resort. Anong ginagawa natin dito, Jacob? Dito kita unang dinala, Patricia, noong nagtapat ako ng pag-ibig sa'yo. At sa lugar na ito, gusto kong muling iparamdam sa'yo ang totoong nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Mahal na mahal pa din kita, love. Walang araw na hindi kita naisip. Nagsumikap ako para sa muli nating pagkikita, handa na ako na harapin ka. Balak na sana kitang hanapin noon at sundan sa Amerika para mag-usap tayong dalawa. At hindi ko inaasahan na magkikita tayo sa reunion. Binili ko ang lugar na to dahil sobrang special sa akin to. At pinangalanan ko itong Casa Patricia Resort. Pinangalan ko talaga sa'yo to, Patricia. Dahil dito tayo nagsimula at dito ko narinig ang matamis mong oo sa akin noon. Love, kung bibigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon na tanggapin mo ulit. Pinapangako ko sa'yo na hinding-hindi na kita iiwan. Kakapit na ako sa pagmamahala nating dalawa. Inilabas ni Jacob ang isang maliit na kahon sa kanyang bulsa at lumuhod sa harapan ng dalaga. Patricia, can you be my wife? Tatanggapin mo ba ako bilang asawa mo at ama ng mga magiging anak natin? Buong puso na wika ni Jacob. Hindi naman napigilan ni Patricia na yakapin ang binata. Iyan lang naman ang nais kong marinig sa iyo eh. Ang sabihin mong mahal mo pa rin ako, love. At kahit kailan hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Andito lang ako, naghihintay na muling balikan mo, Jacob. Mayaman ka man o mahirap, mamahalin kita. Sapat na sa akin na alam ko na mahal mo ko at hindi na muling iiwan pa. Yes, love. Papakasal ako sa'yo. Umiiyak sa tuwa na wika ni Patricia. Labis naman ang kasiyahan ni Jacob. Isinuot niya ang diamond ring sa daliri ng dalaga bago ito niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal kita, love. Mahal na mahal din kita, Patricia. Mapusok ang halik na iginawa ni Jacob sa dalaga na buong puso naman itong tinugon. Makalipas pa ang isang taon ay idinaos na sa Casa Patricia ang ingrandeng kasal ni Jacob at Patricia. Napakasaya ng lahat, lalo na si Ismael na naging best man sa kasal nito. Tama ang hula nito sa kanilang dalawa na sila hanggang dulo ang magkasama. Dumating din ang ama ni Jacob kasama ang asawa nito galing pa sa Amerika para saksihan ang espesyal na araw ng anak nila. Isang sorpresa din ang binigay ni Jacob sa asawa. Ang kasulatan na sina Patricia na ulit ang nagmamay-ari ng kumpanya ng mga ito na malapit na sanang mawala sa dalaga. Labis naman ang kasiyahan ni Patricia dahil hindi nawala sa kanila ang tanging alaala na naiwan ng kanyang pamilya. Hindi nga natin masasabi ang takbo ng buhay. Tama si Aling Teresa. Kapag may nagbaba sa atin, huwag tayong mawala ng pag-asa at sumuko na lang basta. Gawin natin iyong inspirasyon para mas lalo pang iangat ang ating sarili. Marami mang pagsubok ang dumaan sa relasyon ni Jacob at Patricia, naghiwalay man sila ng landas. Ngunit tanging tadhana at mga puso nila ang muling nagpabalik sa kanila sa isa't isa. Dahil wagas at tapat ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ngayon ay masaya nang naninirahan ng mag-asawa sa bagong bahay na ipinagawa nila sa isang kilalang subdivision. Kahit na pareha silang abala sa pamamahala sa sarili-sarili nilang kumpanya, ay sinisiguro ng mag-asawa na may oras pa rin sila sa isa't isa. Sinusulit nila ang bawat oras na magkasama sila, lalo na ngayon na nagdadalang tao si Patricia sa unang magiging anak nila.
Ang anak nilang mas lalong magpapatibay at siguradong magbibigay kulay sa kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa susunod na love story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.